What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat at welcome muli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Mga kapito, tuloy-tuloy ang ating pag-aaral at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga bagong rules and regulations na lumalabas ngayon. Kaya sa vlog natin, sa mga araw na to, ay tatalakayin natin ang article number 9 na mayroong titulong Start and End of a Quarter, Overtime, or a Game. So sa article na to, meron tayong tatalakaying bagong rules and regulations na lumabas. Okay? Katulad ng mga nakaraang vlog natin, tinalakay natin ang isang bagong rules and regulations sa ilalim ng article number 16, ang goal when made and its value. So patungkol sa tinatawag na article number 16, pag-usapan natin pansamantala o pag-usapan natin ng maiksi ang nangyari nung laban ng Georgia at ng Philippines. Okay? Kung saan ang ginawa nung player ng Georgia, patapos na ang laro, ay tinangka niyang ipasok ang bola ng pasadya doon sa court mismo ng Philippines, at para maka-score ang Philippines ng 2 points para maidala sa sitwasyon ng overtime. So, sa ganong sitwasyon mga kapito, ang pagtatangka or sa ilalim ng rules and regulations ng article number 16 na kapag nag-shoot ka doon sa sarili mong ring, ay yun po ay isang violation at hindi yun makakount, kasi yun ang sinasabi sa article number 16 sa ilalim ng rules and regulations na yun, ang goal when made in its value. Kapag deliberately or pasadyang nag-shoot ka doon sa goal nyo, kasi mga kapito, yung tinatawag na court, yung ring kung saan ang kalaban nyo ay nag-shoot, yun po ay yung ring nyo, yung dinidepensa, yun yung ring nyo. Kaya yun yung pagkaka-stick at yun ang pagpapaliwanag ni FIBA tungkol sa sitwasyon ng court, okay, ng ring. So ibig sabihin, kapag deliberately o pasadyang nag-shoot ka ron, ito po ay hindi mababalid. Okay? Ito po ay isang violation at ang goal na yon ay hindi makaka-counted. So yun, kaya kung sakaling na-shoot yun, hindi naman na-shoot kasi nung pagkakataon na yung last free throw at sumablay, tapos idadunk sana nung player ng Georgia, pero naisip niya siguro na yun ay isang violation, parang nag-alangan siya at di na natuloy. So ganun lumabas yun. So maliwanag sa mga kapito natin, sa lahat ng mga viewers natin, na kung sakaling sumute yun, ay isa yung pong maliwanag na violation sa ilalim ng article number 16, goal when made in its value. Okay mga kapito? So ngayon, sa bagong vlog natin, balik tayo at magtuloy-tuloy tayo para sa bagong rules and regulations na i-share natin para sa mga viewers natin regarding sa article number 9 na may title na Start and End of a Quarter, Overtime, or a Game. So sa ilalim pa rin to ng OBRI na lumabas noong May. So ang effectivity ng rules and regulations na to ay nung first day ng month of May. Kaya ito yung inaano natin, pinag-aaralan natin ngayon at inaalam at sineshare sa mga viewers, sa mga subscribers natin dito sa ating YouTube channel. So mga kapito, i-share natin ang statement ng article -6, okay? At saka ang example ng article 9-7. So yun yung ano natin, yun yung topic na pag-uusapan natin. So maiksi lang to mga kapito, i-ano lang natin, i-share lang natin bawat isang article, statement, example, para magkaroon ng linaw at
talagang matutunan natin, kasi kung marami tayong tinatapik sa isang vlog natin, medyo mako-confuse at hindi talaga maliliwanagan yung mga viewers natin. Kaya sabi ko, isa-isahin natin. Okay? Dito sa article number 9 na to, katulad ng sinabi ko, yung statement 9-6 at saka yung example 9-7 ang pag-uusapan natin. Ano bang pinatutungkulan ng statement na to, no? So, ibigay muna natin o ilahad muna natin ang statement ng Article 9-6. So, ito ang sinasabi dyan, mga kapito. Article 9-6 statement. Ang laro ay magsisimula ng jump ball sa center circle. So, sinasabi, mga kapito, sa statement na to, yung pagsisimula ng laro. Of course, pag nagsimula ang laro ng first quarter, merong jump ball sa gitna ng court, doon sa center circle, di ba? Ngayon, magkaroon tayo ng example doon sa Article 9-7. Ito ang sinasabi sa Article 9-7. Sa simula ng laro, si jumper B1 ay na-charge o nakakuha ng personal foul kay A1. Okay? So, mayroong dalawang senaryo. Mayroong dalawang senaryo na mangyayari. So, kung naka-charge si B1 ng foul kay A1 during ng jump ball pa lang, pagsisimula pa lang ng laro, nangyari ang foul bago at pagkatapos. Okay, dalawang senaryo, no? A and B. Ang A bago, ang B pagkatapos. Ang bola ay maihagis ng crew chief para sa opening jump ball. Ibig sabihin, mga kapito, nagkaroon ng jump ball situation sa simula. Of course, magkakaroon ng pagtalon ng dalawang jumper at nag-commit si B1 ng foul kay A1. Okay? Ang unang senaryo, bago pa man ihagis ng crew chief ang bola. Okay? Bago ihagis ng crew chief ang bola. At ang pangalawang senaryo sa letter B ay pagkatapos. Okay? So, nagkaroon ng foul pagkatapos maihagis ang bola ng crew chief. Okay? So, yun ang ating aalamin. Ano ba ang interpretasyon sa ilalim ng OBRI patungkol dyan, sa bagong rules na to? So, sinasabi sa interpretasyon, ito mga kapito, no? Sa unang senaryo, sa letter A, okay, ang first quarter ay hindi pa nagsisimula. Ito ay foul sa interval of play bago magsimula ang laro. Ang laro ay magsisimula ng jump ball. So, sinasabi sa scenario A, ay sa situation na yun, na ang laro hindi pa talaga nagsisimula dahil hindi pa nga naihagis. Bago pa lang maihagis ang bola, nag-commit na ng foul si B1 kay A1. Ngayon, mga kapito, dahil si B1 ay nakakommit ng foul kay A1, hindi pa nagsisimula ang laro, ang foul, marerecord yan. Ngayon, pag na-record ang foul, ang laro ay magre-resume o magsisimula sa jump ball uli. Ngayon, mga kapito, dumako naman tayo sa scenario B. Ito ang sinasabi sa scenario B. Nagsimula na ang first quarter. Ito ay foul na nangyari sa first quarter. Ang laro ay magsisimula o resume kung saan ang bola ay ito-throw in ng Team A sa kanilang front court, malapit sa center line na mayroong 14 seconds sa shot clock. Okay, mga kapito, yon ang sinasabi sa interpretation ng scenario B. Nagsimula na ang laro kasi nagkaroon ng foul si B1 kay A1 nang naihagis na ng referee ang bola o yung ng crew chief. Sa ganong sitwasyon, sinasabi sa rules and regulations na nagsimula na ang laro. At ang foul ay marerecord dyan, of course. At magsisimula uli ang laro na ang bola ay mapupunta sa posisyon ni Team A. Dahil nga, nagsimula na ang first quarter nung nag-foul si B1 kay A1.
So yon ang interpretasyon na sinasabi sa bagong rules and regulations kapag nangyari ang mga fouls sa pagsisimula pa lang ng laro o jump ball. Pero sinasabi ng rules and regulations na to, ang parehas na pangyayari, ang foul ay isusulat sa score sheet at ang foul ay mabibilang sa Team B fouls ng first quarter. So sinasabi yung parehas na sitwasyon, A and B na senaryo, ang foul, of course, marerecord yan sa score sheet. At ang parehas na foul na yan ay mabibilang yan sa tinatawag na team fouls. Sa team fouls ng Team B. So yan mga kapito, maliwanag yon. Yon ang bagong rules na lumabas kasi noong mga nakaraang taon na hindi pa yan naipapasok, walang definitely na rules na nangyayari during jump ball kasi may mga pangyayaring ganyan at walang nakasulat na rules patungkol dyan. So ngayon nagkakaroon ng mga agam-agam o nagkakaroon ng mga sariling desisyon ang mga referee sa ganyang sitwasyon kasi maliwanag naman na sinasabi ni FIBA na marami talagang rules and regulations na hindi pa naisusulat sa libro ng FIBA. Pero sinabi ni FIBA na kung may mga pangyayari sa loob ng basketball court na wala nga at hindi nakasulat sa rules and regulations, ang referee ang may full authority para magdesisyon sa mga sitwasyon na yon. Maliwanag yon mga kapito, no? At yon, ngayong panahon na to, isinulat na ang mga foul na nangyayari during jump ball situation pa lang sa pagsisimula ng laro. At ipinailalim nga yan sa article number 9, ang start and end of a quarter, overtime, or a game. So maliwanag na ngayon mga kapito na during jump ball, kapag nagkaroon ng foul, kailangan lang i-identify kung naihagis na ba ng referee ang bola o hindi pa. Sapagkat pag hindi pa, ang first quarter ay hindi pa nagsisimula. Kapag naihagis na, ibig sabihin, nagsisimula na ang laro. At ang parehas na sitwasyon na yan ay mayroong kaakibat na mga penalty. At may mga explanation tungkol sa mga sitwasyon na yan sa ilalim ng interpretasyon ng OBIR ng bagong rules na lumalabas ngayon. Okay mga kapito, so sana maliwanag yan. So yan ang ating vlog ngayon mga kapito. Sana karoon tayo ng panibagong kaalaman patungkol sa mga bagong rules and regulations uli na lumalabas ngayon sa FIBA, sa rules and regulations na sinusunod natin sa Amateur League. At syempre mga kapito, patuloy pa rin ang ating pag-share ng mga bagong rules and regulations sa mga susunod na vlog. At interesting to kasi makaka-encounter tayo rito o makakakaroon tayo rito ng mga kaalaman talaga na ang mga bagong rules na yan sinasabi natin na ganun pala ang desisyon, yan pala ang bagong rules na yan. Okay? Pero katulad ng sinasabi ko sa mga kapito natin na ang pag-implement ng rules and regulations, yung mga bagong lumalabas ngayon, ay kailangan dahan-dahanin natin. Hindi natin po pwedeng i-implement na tayo lang ang nakakaalam dahil nag-aaral tayo ng mga rules and regulations at i-implement agad natin sa loob ng basketball court. May prosesos po yan kung paano natin i-implement ang rules and regulations ng basketball, yung mga bagong lumalabas ngayon. Sa pamamagitan po ng pag-conduct ng mga clinic o kaya yung proper way na pag-inform sa mga players during huddle ng mga teams sa pagsisimula ng laro, inform natin sila yung mga bagong rules na maaaring mangyari sa loob ng basketball court na merong mga desisyon na o mayroon ng mga nakasulat na rules and regulations. Pero dahan-dahanin lang po natin, huwag natin biglain. Kaya mga kapito, sa ganyang sitwasyon, magiging maayos ang laro ng basketball at kakaroon tayo ng tinatawag na respeto mula sa mga players at mga coaches. Hindi tayo po pwedeng maghain na lang ng mga bagong rules and regulations dahil tayo ang authority sa loob ng basketball court. Hindi tayo pwedeng mag-over ng
ng tinatawag ng authority ng isang referee. Kailangan merong komunikasyon sa pagitan ng mga teams, ng mga players at ng mga coaches. May mga kapito, so yun, maliwanag ng ating vlog ngayon. At shoutout na lang sa lahat ng mga kapito natin, sa lahat ng mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. May mga kapito, at dito ko na tatapusin ang ating video at magkita-kita tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.